So, hello, what's up mga kadiskarte? This is Jill from Jill and the Kids vlog. Okay, so as you can see, nag-air na nga po yung um, aming vlog. Although hindi pa po siya ganun karami, yung mga videos, medyo naglaylo po kami. In this video right now na gagawin po is somehow related po doon kung bakit po kumonti po yung video namin. So, we started po last year, like the same month or a month siguro yun din, September or October, ganun. So, nag-anniversary na po kami, pero doon po nga sa mga followers namin at mga subscribers namin sa YouTube, kung mapapansin niyo po, wala po kaming gaano niload na video. Hindi po kami masyadong nakapag gawa ng content. So maraming reasons po kung bakit. But the major reasons na nag-stop po kami for quite some times, which is somehow related po dito sa pag-uusapan po natin. And I don't wanna say na, sorry, habang may ginagawa. Multitasking po dahil nanay tayo. I don't wanna say that ini-explain ko po yung side namin because in reality po, or sabihin natin sa rules of life, wala naman po kaming dapat pang i-explain sa ibang tao. Okay? Kaya lang po, I just received this comment, or parang di ko alam kung ano po pwede natin itawag, pero it's just hindi naman ako nababother. Kaya lang, I don't know why people like that. Pero, okay lang naman. Thank you kasi ibig sabihin napapansin na kami. At kung mababash man kami as early as now, posible po yun na it's because of that issue. Okay? Hindi ko rin siya nasabi kung issue po siya eh. Kasi actually, there's really no big deal eh. The thing is, Christian po kasi kami. And when you say Christian, you're walking a life that should be according to Christ. The rule of the Bible and all, right? And don't get me wrong, no po. Marami po sa ating Christian, and I know everyone can relate to this, no? Gusto ko lang kasing bigyan ng diin to, yung ganitong thinking. I'm not sure if you're the same with me, but the mere fact that according to the Bible, we are already saved by grace of God or Jesus Christ on the cross, right? We are already saved and sins are forgiven. So, I don't want to talk about scripture right here, pero isa po ito sa big na issue na bakit kami nag-stop for the meantime or in the meanwhile is because nirelate po yung pagiging content creator sa pagiging followers ni Christ. At naunawaan ko po yung ibang kapatiran or mga born again Christian commenting about it na nire-relate po nila na do not be conformed in this world nor be transformed in renewing of mind. Or in fact, na kami daw as a Christian is hindi na dapat nag-conform dito sa world, which is kasama sa gawain ng mundo isang pagiging content creator. I'm just hoping na wala sanang ang pangit po kasi pakinggan na parang ang dating kahit sa akin, para sa akin bilang Christian, kailangan talaga i-separate na natin yung sarili natin sa mundo. Dapat kung followers ni Christ, yes, siguro, opo, pero I don't think, I cannot correlate yung fact na we were saved by grace and we are a Christian, hindi ka na dapat, or bawal ang maging content creator. At just to set things right po, hindi naman kami gumagawa ng mga videos na magiging kahiya-hiya no po sa Christian community. That's one thing for sure. In going to the reason why kami nagkaroon ng vlog, even though matagal na kami Christian, is first of all is I know naman na kaya nga tayo naging
anak ng Diyos because He has given us the freedom, right? And siya rin mismo nagsabi na marami siyang magandang plano para sa mga anak niya. So, paano natin madidiscover yung mga plans ni Lord sa atin if, diba, kung ang mindset pala natin is ma-lock in tayo dun sa thoughts na hindi na tayo, parang hindi na kasi po pwedeng gumalaw in accordance. Dun po pagkakaunawa ko, disclaimer lang, ito lang po yung pagkakaunawa ko. I'm not sure if other Christians can relate, but this is how I analyze this. Pero, take note po, hindi po lahat ng Christian churches ganun po. Hindi po lahat ng Christian churches ganun ang paniniwala na parang dapat para tayong robot kumilos dito sa mundo na bawal to, bawal to, bawal yan, bawal ganyan. Ang holiness, alam ko po, pinopromote po yan. When you are already accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, yes. Pero para po sa akin, hindi po ako magpapaka-hypocrite po, no. Parang ang labo pong mangyari for as long as nasa flesh tayo at nandito po tayo sa mundo. Siguro kung hindi na po ako, kung patay na po siguro ako at wala na po ako dito, malamang pwede na ako maging holy at wala na ako sa katawang lupa ko. So yun lang po. And other thing, the reason why we had this vlog, ginawa po namin is for many of you, my friends, my family, I've been a single mom for quite some times. And doon po sa mga nakakaunawa, alam po naman nila kung gaano kahirap ang pinagdaanan namin at doon sa mga taong nandyan sa journey namin, yung time na hirap kami. Alam niyo yung dahilan kung bakit namin to pinasok ang pag-vlog. Although dapat matagal na to, way back, bago pa mag-pandemic, siguro 2018 pa yung may unang invitation, pero hindi po pa rin ginawa because of the reason na ayoko pong ma-expose. But since life became harder and harder for us, at nakikita ko po yung pagiging successful ng mga tao sa pag-vlog, at of course, hindi naman po ako hipokrita na sabihin ko na ayoko ng pera. Of course, I always wanted the best for my kids, for their future. At isa po yun sa reason. Kasi as a single mom, hirap po talaga financially. We struggle a lot. Kaya naisip po namin na simulan, at dahil din po sa suggestion ng mga friends, is simulan namin yung pagbablog. Gaya ni JP Racines TV. Siya po yung isang nag-convince sa amin. At the other friends na parang, matatalino yung mga anak mo, you're good in front of a camera, talented kayo, bakit hindi kayo mag-vlog, yung ganun. So, we take that as a compliment and opportunity na baka ito nga po yung way for us na with the help of God, okay? Kasi sabi nila, si God ang bahala doon sa mga utang at babayaran, ganito, ganyan. Kasi ang laki po ng utang ng mga anak ko sa schools nila dati nung iniwan kami nung tatay nila na iwan sa akin lahat ng responsibility. So, for me to be able to get off of that situation at hindi masacrifice yung pag-aaral ng mga anak ko, ito po yung naisip ko at easiest way and the fastest way na nakikita ko pong paraan. So, doon po sa mga nagko-comment po na bawal po sa religion namin or whatsoever, na ano pong comment, I hope that you are on the same shoe. Hanggat hindi nyo po sinusuot ang sapatos ko, nilalakaran ang buhay na meron po ako, hindi nyo po pwede pong husgahan or tingnan nyo, i-condemn nyo kami as makasalanan because of what we are doing. Because remember, God provides everything, but you also have to work on your feet. Kahit sa Bible po nakalagay, kung tamad ka, huwag kang kakainin. So, hindi porket sinabing umasa po tayo kay Lord, hindi naman po rin mangyayari yon kung gagawin ko po ay tutunganga lang din po ako maghapon. Diba po? I hope guys you share this video, subscribe to our YouTube channel, Jill and the Kids Vlog, and our Facebook account, Jill and the Kids Vlog. Thank you so much for watching, and please follow us, okay, for more videos. And salamat sa lahat ng followers. Salamat po sa lahat na nagsusupport sa amin. Thank you so much. And ano man po yung success namin dito, sobrang makakatulong po ng malaki. And we are also hoping that when time comes, we can also help other single moms and single parents out there, just like us. Thank you so much. Again, this is Jill from Jill and the Kids Vlog. Bye!